Maaaring narinig mo na ang kanyang boses sa pelikulang The Land Before Time, kung saan ginampanan niya ang kaibig-ibig na si Ducky, o sa All Dogs Go to Heaven, kung saan siya ang boses ng mabait na ulilang si Anne-Marie. Sa Jaws the Revenge, nagdala siya ng ngiti bilang isang kaaya-ayang karakter. Ang mga pelikulang ito ay sumasalamin sa inosente at walang hangganang imahinasyon ng kabataan. Ngunit, sa likod ng mga ningning at tagumpay sa Hollywood ni Judith Barsi, isang madilim at malungkot na kwento ang hindi alam ng nakararami. Ang kanyang buhay ay natapos sa isang trahedya, hindi sa kamay ng isang estranghero, kundi sa isang taong dapat sana ay nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Judith Eva Barsi ay ipinanganak sa Los Angeles, California, noong June 6, 1978, sa mga magulang na sina Joseph Barsi at Maria Verovax Barsi. Ang mga magulang ni Judith ay parehong nakatakas mula sa kanilang bansang Hungary pagkatapos ng 1956 Revolution. Lumipas pa ang maraming taon bago magtagpo ang kanilang landas. Ang unang asawa ni Joseph ay sa isang babaeng nagngangalang Clara. Nagkita sila sa isang tren habang patungong France. Naging mabilis ang pangyayari at sila ay nagpakasal. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Barna, isang lalaking anak na isinilang noong 1957, at si Aggie, ang kanilang babaeng anak na isinilang noong 1958. Lumipat ang pamilya sa New York noong early 60s, kung saan nagsimulang uminom si Joseph at pisikal, emosyonal, at verbal na abusuhin ang kanyang pamilya. Noong 1968, tumakas si Clara at ang mga bata patungong Arizona, ngunit sinundan sila ni Joseph sa pagtatangkang makipagkasundo. Binigyan naman ito ni Clara ng isa pang tsansa at nagsimulang gumanda ang kanilang relasyon. Natuwa si Clara na makita na tumigil na ang kanyang asawa sa pag-inom. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang tubero at binansagan siyang Arizona Joe. Ngunit, naging panandalian lamang ang kaligayahan ni Clara. Hindi pa lumipas ang isang taon, hinagis ni Joseph kay Clara ang isang kawali. Agad siyang nag-file ng divorce, iniwan ito at dinala ang kanilang mga anak. Walang gaanong impormasyon tungkol sa buhay ni Maria sa kanyang pinagmulang bansa. Tulad ni Joseph, nagkaroon din siya ng asawa at walang impormasyon tungkol sa kanilang pagsasama. Noong 1976, nagtagpo ang kanilang landas. Pareho silang nakatira sa California. Si Joseph ay gumagawa ng mga contractual jobs habang si Maria ay isang waitress sa isang lokal na cafe. Isang beses, inilabas ni Joseph ang $100 na pera nito at binayaran ang lahat ng inumin ng kanyang mga kaibigan. Nakuha nito ang atensyon ni Maria at nagsimulang magkita ang dalawa ng regular. Nagpakasal sila noong August 1977 at hindi nagtagal ay nagbuntis si Maria. Ito ang kanyang unang anak at pangatlo ni Joseph. Noong panahon ng kapanganakan ni Judith, si Maria ay 38 years old habang ang kanyang ama ay 45 years old. Tumigil si Maria sa kanyang trabaho upang maging isang stay-at-home mother habang nahihirapan si Joseph sa trabaho. Ang pamilya ay nakatira sa isang maliit na apartment. Si Maria naman ay nakikita ang hinaharap ng kanyang anak bilang aktres sa Hollywood nang minsang makausap ang kanyang kapatid. Bata pa lang si Judith ay sinanay na siya ng kanyang ina na maging handa sa Hollywood. Noong 1983, kung saan si Judith ay 5 years old, ay nasa isang ice skating rink kasama si Maria. Sa oras na iyon, isang film crew ang nandoon na naghahanda upang mag-shoot ng isang commercial. Isang casting agent ang nakapansin kay Judith habang nag-i-skating
at inakalang siya ay 3 taong gulang dahil sa kanyang liit. Lumapit ito kay Maria at inalok ng oportunidad sa pag-arte ang kanyang anak. Sa parehong taon, ginawa ni Judith ang kanyang pinakaunang commercial. Matapos ang isang meeting, pumirma na siya sa Harry Gold and Associates Talent Agency. Lumawak ang kasikatan ni Judith sa pamamagitan ng kanyang paglabas sa iba't ibang commercials. At nakatrabaho niya ang mga sikat na brands. Ang kanyang malaking break ay dumating noong 1984 nang napasali siya sa television miniseries na Fatal Vision. Batay ito sa totoong kwento na umiikot sa isang lalaking pumatay sa kanyang buntis na asawa at 2 anak. Ang papel na ito ay tila naging pahiwatig sa magiging kapalaran ni Judith. Matapos ang Fatal Vision, bumulusok ang mga oportunidad para sa batang aktres. Nagkaroon siya ng maliliit na papel sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Habang nagiging mas matagumpay ang kanyang anak, naramdaman ni Joseph ang pangangailangan na mag-ambag. Dahil hindi pa rin siya makahanap ng maayos na trabaho, bumalik siya sa pag-inom. Sa loob lamang ng 1 taon, 3 beses siyang naaresto dahil sa DUI. Nagsimula siyang makipagtalo kay Maria at mabilis itong humahantong sa karahasan. Kapag hindi niya verbal na inaabuso si Maria, sinasampal naman niya ito o sinasakal. Malaking posibilidad na nasaksihan ni Judith ang karamihan ng mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat, palagi siyang mahinahon sa set at walang ipinakitang palatandaan na may nangyayari sa kanilang tahanan. Pagdating ng 1986, kumikita na siya ng tinatayang $100,000 kada taon mula sa mga commercials at television reruns. Dahil dito, nakabili ang pamilya ng isang 3-bedroom house sa Canoga Park, isang lugar sa San Fernando Valley. Ang unang ginawa ng ama ni Judith ay nagpagawa ng bakod na may mga tinik sa paligid ng bahay. Sa parehong taon, inalok si Judith ni Don Bluth, isang direktor, ng isang papel sa pelikulang kalaunan ay makikilala bilang The Land Before Time. Matapos ang audition, tinanong siya kung gusto niyang gampanan ang karakter na si Ducky. Yep, ang masiglang sagot ni Judith. Isinama ni Bluth ang linya na ito sa karakter ni Ducky, na naging paboritong linya ng mga tagahanga ng pelikula. Habang mabilis na umunlad ang karera ni Judith, nakipagkaibigan naman si Maria sa iba pang mga stage moms. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Si Joseph ay nagpatuloy ng kanyang kalupitan, ngunit ngayon ay itinuon na niya ito kay Judith. Isang gabi, habang may kasiyahan sa kanilang bahay, sinundan ni Joseph si Judith sa kusina at hinila ang kanyang buhok. Dahilan upang matumba si Judith sa sahig. Hindi nagustuhan ni Joseph ang atensyong nakukuha ni Judith mula sa mga bisita. Bilang paghingi ng tawad, kinabukasan, bumili siya ng pink na telebisyon para sa kwarto ni Judith. Kapag wala si Judith sa eskwela o sa trabaho, sinisikap ni Maria na mailayo siya sa bahay. Madalas silang magpunta sa mga restaurant o bumisita sa mga kaibigan. Noong June 10, 1986, ipinagdiwang ni Judith ang kanyang 8th kaarawan sa isang bowling alley kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa elementarya. Wala si Joseph at sinabi umano ni Maria sa isa pang magulang na ito ay nasa bahay lamang, naglalasing. Palala ng palala ang pang-aabuso nito. Minsan, hinagisan niya si Judith ng mga kaldero habang lasing na nagresulta sa pagdurugo ng kanyang ilong. Ilang araw bago magpasko, naghain si Maria ng reklamo sa pulis, sinasabing sinubukan siyang sakalin ni Joseph matapos pagbantaan ang kanyang buhay. Gayunpaman, iniulat na wala umanong nakita ang mga pulis na malinaw na senyales ng pisikal na pang-aabuso, kaya nagpasya si Maria na huwag na lamang magsampa ng kaso. Pagsapit ng 1987, nakuha ni Judith ang kanyang unang movie role sa Jaws: The Revenge. Kinailangan nilang magpunta ni Maria sa Bahamas para sa pelikula. Nalaman ito ni Joseph at isang gabi, pumasok siya sa kwarto ni Judith habang siya ay naghahanda para sa biyahe. Kumuha siya ng kutsilyo at itinutok sa liig ng 8 taong gulang na bata, tinakot na sasaksakin siya kung hindi sila babalik ng kanyang ina pagkatapos ng shooting. Sa nakaraan, maraming siyang ginawa
upang sabotahiin ang mga pagtatangka ni Maria na umalis kasama si Judith. Hindi sinasadya niyang naiwala ang kanilang mga pasaporte at umabot pa sa pagtatago ng isang telegram na nagbigay impormasyon kay Maria tungkol sa pagkamatay ng isang kamag-anak. Noong buwan ng Disyembre, habang kausap ang kanyang pamangkin, nabanggit ni Maria na pinaghihinalaan niyang may ibang babae si Joseph at marahil ay binibigyan niya ito ng mga mamahaling regalo. Ayon sa pamangkin, hindi nababahala si Maria sa sitwasyong ito. Para sa kanya, isa lamang itong dagdag na dahilan upang maghanap ng abogado para sa divorce. Sinabi pa niya na ang pagtataksil ni Joseph, marahil ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Si Judith ay nagsimula na ring magpakita ng seryosong mga palatandaan ng stress. Tumaba siya at sinimulang hilahin ang kanyang mga pilik mata, pati na ang whiskers ng kanyang alagang pusa. Pinipilit din siyang tumangkad upang maihanda siya para sa mas matandang mga role. May iniulat na problema sa kanyang pituitary gland si Judith. Naantala ang kanyang puberty at tila na stuck si Judith sa taas na 3 feet 8 inches. Hindi na masaya o nakakatuwa ang kanilang mga paglabas ng bahay ng kanyang ina. Sa halip, dinadala siya ni Maria upang tumanggap ng hormone injections sa UCLA. Sa kabila ng lahat, nakuha pa rin ni Judith ang role bilang batang bersyon ni Carol Seaver sa sitcom na Growing Pains. Natupad ang isa sa kanyang mga pangarap dahil isa siyang malaking tagahanga ng palabas. Habang nasa set, madalas siyang kasama ng cast member na si Tracy Gold, na itinuring si Judith na parang nakababatang kapatid. Si Gold mismo ay nalaman ang tungkol sa pang-aabuso sa pamamagitan ni Maria at nag-alok ng tulong. Ngunit, tumanggi si Maria. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang magrenta si Maria ng apartment sa Panorama City bilang kanlungan nila ni Judith tuwing araw. Patuloy na umuunlad ang karera ni Judith at nakuha niya ang papel ni Anne-Marie sa isa pang pelikula ni Don Bluth na tinawag na All Dogs Go to Heaven. Ngunit nang dumating ang oras para kantahin niya ang kantang Soon You'll Come Home, humagulgol si Judith. Isiniwalat niya sa kanyang agent na si Ruth Hansen ang lahat ng nangyayari sa kanilang bahay. Nabahala si Hansen sa insidenteng ito at dahil sa pangamba sa kalagayan ng bata, pinilit niyang dalhin ni Maria si Judith sa isang child psychiatrist. Pagkatapos ng isang sesyon, inireport ng doktor si Judith sa mga otoridad bilang isang batang inaabuso at nakipag-ugnayan ang Los Angeles Department of Child Protective Services. Matindi ang pagtatanong kay Maria, ngunit hindi malinaw kung naimbestigahan din si Joseph. Pagsapit ng buwan ng Hunyo, nakipag-ugnayan si Joseph sa kanyang mga anak sa dating asawa. Nais niyang makita ang mga ito at humingi ng tawad. Inimbita sila ni Joseph na pumunta sa Los Angeles, sinabing siya ay muling nagpakasal at nabanggit na mayroon silang half-sister na si Judith. Si Barna, na 30 years old na, ay tinanggap ang imbitasyon, ngunit nag-alangan si Aggie. Hindi pa rin niya napapatawad ang kanilang ama, ngunit interesado siyang makilala si Judith, pati na rin si Maria. Dumating ang mga nakatatandang anak nito, sakto para ipagdiwang ang ika-10 kaarawan ni Judith. Habang si Barna ay laging kasama si Joseph at Maria, si Aggie naman ay mas nakilala si Judith. Labis na natuwa ang batang babae dahil hindi pa niya nakikilala ang nakakatandang kapatid. Pagkatapos ng ilang araw, si Aggie, katulad ni Barna, ay handa ng patawarin ang kanilang ama sa mga nagawa nito. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa kilos ni Judith na nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan. May kutob siyang may nangyayari rito tulad ng pinagdaanan nila noon. Dahil dito, inusisa niya si Maria sa kung ano ang nangyayari. Inamin ni Maria na mainitin ang ulo ni Joseph, at minsan ay nagiging marahas ito, ngunit hindi na raw ito umiinom. Pinayuhan ni Aggie si Maria na umalis na sila at iligtas si Judith. Ngunit tumanggi si Maria dahil nais nitong ang umalis ay ang lalaki, dahil pinaghirapan nila ni Judith na maipundar ang bahay at mga kagamitan nila. Pauwi na sina Aggie papuntang Arizona nang lumapit si Judith sa kanila. Sinabihan siya ni Judith na isama siya dahil siya ay natatakot. Wasak ang puso ni Aggie at alam niyang nahihirapan ang bata,
kaya yumuko siya at sinabihan si Judith na magiging maayos ang lahat. Sinabi ni Aggie na nasaktan din sila ng kanilang ama noon, siya at ang kanyang kapatid, pero sa huli ay naging maayos din ang lahat. Dagdag pa ni Aggie, pansamantala lang ang sitwasyon at kailangan lang ni Judith maging matatag. Pero hindi makakalimutan ni Aggie ang tingin sa mga mata ni Judith habang sila ay paalis. Sa isang punto noong unang bahagi ng July, sinundan ni Joseph si Maria sa apartment sa Panorama City. May bitbit na mga kahon si Maria at nang tanungin siya, sinabi niya na tinutulungan lang niya ang isang kaibigan na maglipat. Hindi nagtagal, sinabi ni Maria sa isang kaibigan na balak niyang kunin ang $12,000 na refund ng buwis ni Judith bago pa makuha ng kanyang asawa. Posibleng naghahanda na siyang iwan si Joseph at tuluyang isama si Judith. Kailangan niyang tiyakin na kaunti o wala man lang makuha si Joseph mula sa kita ng kanilang anak hanggang dumating ang divorce papers. Ipinabatid din ni Maria sa Child Protective Services na iiwan na niya si Joseph at lilipat na sila ni Judith sa apartment. Pinaniwalaan ng social worker ang kanyang salita at hindi na nagsagawa ng home visit. Sinara nila ang kaso ni Judith sa araw ding iyon. Noong umaga ng Lunes, July 25, 1988, nakita si Judith na nagbibisikleta sa kanilang kapitbahayan. Nang hapon na yon, may appointment siya para sa isang voice-over role sa paparating na animated series. Sa hindi malamang dahilan, hindi nakarating si Judith at hindi tumawag si Maria upang magpaliwanag. Pinaniniwalaan na nagkaroon ng away sa pagitan ni Joseph at Maria, kaya masyadong nagdamdam si Judith para pumunta. Isa pang teorya ay baka pinigilan sila ni Joseph na umalis. Wala nang nakakita pa sa pamilya na buhay at lumabas ng kanilang bahay pagkatapos ng araw na iyon. Dito nagiging komplikado ang kaso dahil hindi natin malalaman kung ano talaga ang nangyari sa gabing iyon. Ang nasa ulat lang ay nagbihis ng kanyang pantulog si Judith at natulog. Ganon din ang ginawa ni Maria. Maaaring nanatiling gising si Joseph ng ilang oras, iniisip kung ano ang gagawin niya. Naniniwala ang mga investigador na alam ni Joseph ang plano ni Maria na hiwalayan. Baka tinakot pa siya ng restraining order. Kahit pa lumaban si Maria o hindi, si Joseph ay posibleng na nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan o galit sa ginawa o sinabi ni Maria. Posibleng tuluyan ng bumigay ang pag-iisip nito. Narito ang teorya ng mga kapulisan. Mga bandang hating gabi, kinuha ni Joseph ang kanyang baril at pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Agad namatay si Judith mula sa isang bala sa ulo, sa ibabaw ng kanyang kanang tainga. Narinig ni Maria ang putok kaya tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto at bumaba ng pasilyo upang harapin ang kanyang asawa. Posibleng lumaban si Maria sa kanyang buhay, ngunit siya ay natalo, pilit pinaluhod at binaril din sa ulo. Sang-ayon ang mga investigador na naunang pinatay si Judith, dahil kung si Maria ang unang pinuntahan ni Joseph, posibleng nagtangka si Judith na magtago o tumakas. O ang kanyang katawan ay hindi matatagpuan sa kanyang kama, kundi sa ibang bahagi ng bahay. Nang malaman ni Ruth Hansen na hindi dumating si Judith sa kanyang appointment, tumawag siya sa bahay nila Judith bandang tanghali ng July 26. Nagulat siya nang si Joseph ang sumagot imbes na si Maria. Tinanong niya ito, at ang sagot ng lalaki ay pumunta sila sa San Diego. Litong-lito si Hansen at sinubukan niyang tawagan muli ang bahay makalipas ang ilang oras, ngunit hindi na sinagot ang kanyang tawag. 8:30 ng umaga noong July 27, lumabas ang kapitbahay ng mga Barsi upang diligan ang kanyang hardin. Isang pagsabog ang nag-alerto sa kanya sa bahay ng mga Barsi, kung saan nakita niyang may usok na lumalabas mula sa bubong. Tumawag kaagad siya sa emergency. Napuno ng mga bombero, paramedic at pulis ang buong paligid. Matapos maapula ang apoy, 3 katawan ang natagpuan sa loob ng bahay. Si Maria, 48 years old, ay natagpuan sa dulo ng pasilyo. Si Judith, 10 years old, ay nasa kanyang higaan. Napansin na ang takip ng lata ng gasolina ay ilang talampakan lamang ang layo mula sa kanyang katawan. Parehong sunog na sunog at halos di na makilala ang mag-ina. Sa garahe,
Natagpuan ng mga bumbero ang katawan ni Joseph, na may tama ng baril sa ulo, sanhi ng kanyang pagkitil ng kanyang buhay. Idineklara ng medical examiner na patay na ang lahat ng 3 miyembro ng pamilya bago pa kumalat ang apoy. Wala sa kanilang mga baga ang nagpakita ng mga palatandaan ng paglanghap ng usok. Habang may pagkalito sa araw na pinatay sina Judith at Maria, July 25 o 26, sa huli ay nakumpirma na sila ay patay na higit sa 24 oras. Ang death certificate ni Judith ay nakalista ang kanyang petsa ng kamatayan bilang July 27, kahit na iyon ang araw na natuklasan ang kanyang katawan. Ang Los Angeles Department of Child Protective Services ay lubos na kinundina nang lumabas sa press ang balita ng kanilang pagkukulang sa pagtiyak ng kaligtasan ni Judith. Noong September 1988, inamin ng departamento ang kanilang pagkakamali, sinasabing ang mga caseworker ay dapat bigyan ng tulong. Ang social worker ni Judith ay may 67 cases sa oras na iyon na 27 higit pa ay isa sa buong workload. Si Judith at Maria Barsi ay inilibing na magkatabi at inilagak sa hindi minarkahang libingan noong August 8 sa Forest Lawn Memorial Park. Noong 2004, ang mga tagahanga ay nag-organisa ng isang kampanya sa donasyon at ang dalawa ay binigyan sa wakas ng kanilang mga headstones. 3 sa mga proyekto ni Judith ang inilabas pagkatapos ng kanyang pagkamatay. The Land Before Time ay ipinalabas noong November 1988 at naging isang paboritong alaala ng mga bata sa buong mundo. Marahil ito ang pinakatanyag na papel ni Judith sa kanyang maikli, ngunit makulay na karera. Ang huling pagganap ni Judith ay sa All Dogs Go to Heaven, na inilabas noong 1989. Ang huling kanta sa pelikula, ang Love Survives, ay inialay sa kanya. Nag-iwan si Judith ng napakagandang alaala kay Don Bluth na nagplano sanang isama siya sa mas marami pa nitong proyekto. Bilang paraan ng pagharap sa kanyang pagkamatay, si Bluth at ang mga animators ay ibinatay ang mga kilos ni Anne-Marie sa mga kilos ni Judith. Ang half-brother ni Judith na si Barna Barsi ay namatay noong 1995 matapos mahulog mula sa isang tulay sa Arizona. Dati siyang nakikipagbuno sa problema sa pag-inom ng alak at walang tahanan noong mga panahong iyon. Hindi alam kung ang pagkamatay ay aksidente o kinitil ang sariling buhay. Ang half-sister na si Aggie ay na-diagnose na may breast cancer noong 1997. Nakapagsulat siya ng 2 libro, nagpakasal at naging isang stepmother. Bagaman saglit lang niyang nakilala si Judith, minahal niya ito ng labis at hiniling niyang sana ay mas marami siyang nagawa. Namatay si Aggie noong 2008 sa edad na 50 years old. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.